In the heart of the Pacific, where the sun meets the sea, lies a region prone to nature's fury. Typhoons, with their relentless winds and torrential rains, have shaped the lives of millions. From the devastating paths of Typhoon Haiyan to the lesser-known stories of resilience, this documentary takes you on a journey through the stormy landscapes of the Philippines, where communities come together to face the fury of nature. We'll explore the science behind these storms, the impact on local ecosystems, and the innovative ways people are adapting to live with these natural disasters. Join us as we explore the human side of these natural disasters, stories of loss, survival, and the unbreakable spirit of those who face the storms head-on. So, okay lang sa'yo kung ma-interview kita? Okay lang. So, anong na-experience niyo sa ngayong bagyo? Experience ko yung, siyempre, malakas na hangin, malakas na ulan, at yung pagbabaha sa mga daanan. Anong nangyari after ng bagyo? Nangyari, baha doon, tapos yung mga kahoy nagkatumba, puno ng saging, mga natumba. Tapos makalat yung daanan. Sige. May nakuha po ba kayong aral para sa susunod na paghahanda sa susunod na parating na bagyo? Ayun, sa susunod na, halimbawa, may parating na bagyo, kailangan nating maglinis ng kapaligiran, tapos maghanda, lalo na yung tubig. Kasi lagi tayong nawawalan sa tuwing magbagyo. Kaya kailangan mag-ipon ng tubig. Tapos pagkain, ay lagi maganda rin ang mga pagkain. At ganoon din sa kuryente. Kung mayroon man tayong mga rechargeable light, i-charge na natin. Kasi talagang pagka malakas ang hangin at malakas yung bagyo na yon, ay nawawalan tayo ng kuryente. Yun lang. Sige, maraming salamat sa pagsagot sa aming interview. Okay. Ma'am, mag-aas lang po kami kung ano po yung naging past experience po sa past storms po sa Pilipinas. Siguro yung pinaka malakas na bagyo na naranasan namin is Milenyo. So that time nasa Los Baños pa kami. So lahat ng kasi yung parang bahay namin doon is malapit sa creek. So nag-overflow yung creek, tapos yung asong alaga namin muntik na siyang malunod kasi hanggang leeg niya na yung water. Tapos yung motor namin na nadala talaga ng tubig. Tapos dun sa area namin, dahil hindi masyadong pinasok yung bahay, pero wala na pala kaming naiwan na kapitbahay. Parang nadala na ng mga sundalo kasi sa Eldridge yun eh. So yung mga na-rescue na pala yung mga kapitbahay namin kasi medyo mababa yung area nila. So kami na lang pala yung naiwan doon kasi 'di ba parang madaling araw nangyari. Tapos yung husband ko nasa work. Kami lang ng mga anak ko. Kaya yun, medyo nagkaroon ng phobia yung anak kong lalaki na after ng Milenyo, kapag nakakarinig siya sa news na may padating na bagyo, sasabihin niya na, Mami, meron ba tayong kandila? Meron ba tayong, talagang piniprepare niya na yon. So, gano'n. Tapos pagdating niya dito sa school, kapag nandito ako sa work, kapag malakas na yung ulan, tatakbo ako sa P building. Kasi titingnan ko siya, that time dyan yung room nila eh. Titingnan ko kung natatakot siya or So medyo na, kasi lagi niyang nakikita yung flood, di ba parang kulay brown yun? Sabi niya, naaalala niya, syempre merong mga puno ng saging, ganyan. Sabi niya, Mami, parang parang kari-kari daw. Kasi nagsama na yung mga puno ng tapos yung putik, ganyan. So yun, nagkaroon ng effect yung Milenyo dun sa anak kong lalaki. Pero ngayon naman, okay na siya. Ayun po. Thank you po. Hello po. So, ano po yung mga experiences mo during typhoons? Yung madami ako na-experience during sa mga typhoon, pero yung natatandaan ko talaga na madalas yung bagyong Yolanda. Kasi nung noon pa, nung mga 2013, 'di ba, nagsalanta yung bagyong Yolanda.
At andun pa din yung nanay at tatay ko din. Naranasan namin ng malakas yung pagbuho ng ulan, malakas din yung mga hangin at ganon. Nung mga, I think mga 6 a.m., ginising ako ng nanay ko. Sinabi niya na, "Anak, gumising ka, ang lakas ng bagyo oh." At natulo na din yung ano natin, yung kisame. Tapos tumayo ako. Tapos nagano ng bota, ng mga raincoat, gano'n. Tapos lumabas, nakita ko ang lakas ng bagyo. Tapos madami na dala din na mga bubong, mga puno, at parang meron din bubog na dala din eh. Tapos yung pagkatingin ko dun sa kisame ng kitchen namin, wala na. Yung bubong na nataas na gawa ng bagyo. Ang lakas kasi ng hangin. Tapos mga 10, parang biglang nawala yung hangin dun sa bagyo. Gawa kasi eye of the storm yun eh. Tapos mga 1 oras parang bumilis yung bagyo bumalik ulit. At natatakot din ako noon. Gawa kasi parang malakas kasi yung bagyo First time ko talaga na naranasan ko yun na napakalakas na bagyo. At yung mga kapatid ko din, maliit din siya noon at natakot din siya. Sabi niya sa nanay ko na, "Nay, nakakatakot naman to. Pwede naman tayo malis dito sa bahay." Tapos hindi naman din kami nakaalis. Gawa kasi masyadong delikado noon pa. Pero meron din pumunta doon ng ng evacuation. Sabi na umalis kung kaya, pero hindi naman din namin kaya since wala kaming kotse noon. Wala din kaming tricycle, kaya hindi naman kami nakalikas. Pero ligtas naman kami ng pamilya namin noon. Wala nasaktan. Yung bahay lang yung nasaktan, tas yung ganun. Okay na. Sir, ano po naman naging experience nyo sa mga past typhoons sa Philippines? Yung mga so far, yung mga typhoons na naranasan ko since I was a teenager ay hindi naman medyo malala compared sa 15 years ago nung 4 years old ako. And yung pinakamalala akong experience sa typhoon is na typhoon Ondoy. Ondoy yung pinakamalakas na naramdaman ko kasi I think factor rin na bata pa ako noon. Pero as much as parang vivid yung memory ko doon, ang alam ko lang ang mga naalala ko doon is halos lagpas dibdib yung tubig noon ng baha sa village namin, sa may subdivision namin. And pati doon sa yung compound namin na nag-clog din yung canal system niya. Kaya medyo bumaha siya sa bandang Palam. Pero since 4 ako noon, ako yung mas naging parang nadamay or parang mas malalim na experience kasi maliit pa ako noon. And given na takot ako dun sa malalakas na ulan before, wala naman nangyaring destruction at least sa village namin masyado, sa bahay namin. Kaya grateful ako nun. And yun talagang yung destruction na naranasan ko is yung puno namin sa bakuran sa bahay namin nahulog. Pero hindi siya nahulog sa bubong namin. So yun yung magandang nangyari. Pero nevertheless, nakakatakot pa rin yung ganung experience. Then yung Octagon Village kasi namin nun sa Pasig lahat ito nangyari. Since umapaw din yung doon, yung Pasig River din. Umapaw din yun doon. Kaya walang coaching nakatawid doon sa bridge. And yung bridge pa nun ay poorly maintained pa around 2009. Kaya talagang ang grabe yung destruction ng Ondoy na yung Pilipinas noon ay barely nakatayo pa lang sa industrialization. And yun yung pinaka-traumatic ko na experience talaga kumpara sa nung since naging teenager na ako, naging immune na ako sa typhoons. Pero yun talaga yung malala. As the winds quiet and the flood waters recede,
the true impact of a typhoon is revealed, not just in the physical devastation it leaves behind, but in the profound and deeply personal stories of those who endure its fury. Throughout this journey, we have witnessed the relentless strength of nature, but even more striking is the strength of human spirit. In the face of unimaginable loss, fear, and uncertainty, we've seen people rise. Neighbors helping neighbors, families rebuilding from nothing, and communities standing together to heal wounds no storm could ever wash away. For many, the scars left by the typhoon are not just on their homes but in their hearts. Loved ones lost, livelihood shattered, and dreams seemingly swept away. Yet even in this moment of despair, there is light. Small act of kindness, an unyielding determination to rebuild, and a deep belief that hope will always outlast the storm. Let this story serve us more than a record of hardship, but as a call to action. We must not forget those who suffer in the aftermath. Their lives forever changed. We must remember the lessons this storm teaches us about the fragility of life, the importance of preparation, and the undeniable power of unity and compassion. Typhoons may be fierce, but the resilience of human spirit is fiercer still. As we close this chapter, let us carry these stories with us, not just the observers, but as advocates for change, as protectors of the vulnerable, and as believers in a better, safer future for all. Thank you for joining us in this exploration of devastation, survival, and hope. May these stories remind us that even in the darkest storm, the human spirit is a light that never fades.